to kiss me. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Maaari mo bang pangunahan, Jacqueline? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, si Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, grade 6. Kumusta kayo ngayon? Okay lang ba kayo? Bakit ang mga tatamnan ninyo? Gusto nyo bang mag-ehersesyo? Tama. Mayroon ako inihandang ehersesyo. At susundin niyo lamang kung ano ang nasa telebisyon. Salamat. Nag-enjoy ba kayo sa ating ehersesyo ngayon? Bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong sarili. Tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, tumingin sa likod, at tumingin sa harap. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Masaya akong walang lumiban sa ating klase ngayon. Bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong sarili. Ngayon naman, may inihanda akong mga alintuntunin para sundin ninyo dito sa ating silid-aralan. Una, pakibasa. Makinig ng mabuti sa guro. Makinig kayo sa akin kapag ako ay nagsasalita sa inyong harapan. Pangalawa, pakibasa. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Itaas ang kanang kamay kapag may sasabihin kayo o sasagot kayo sa akin kung may katanungan kayo. Pangatlo, pakibasa. Umupo ng maayos. Jacqueline, maaari mo ba ipakita sa kanila kung paano umupo ng maayos? Magaling. Ano nga ulit ang mga alintuntunin? Una, pangalawa, pangatlo. Magaling. May naintindihan ba kayo sa ating alintuntunin ngayon? Ngayon naman, may inihanda akong flashcard dito. At may kahon rin ako na may naglalaman ng mga pangalan. Kung sino man ang aking mabunot, ay siyang magbibigay ng halimbawang pangusap. Una, maaari nyo ba itong basahin? At paano naman natin ito bibigkasin? Bumabagabag. Bumabagabag. Kayo nga? May ideya ba kayo kung ano ang bumabagabag? Wala. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang bumabagabag. Maaari nyo ba itong basahin? At ano naman ang kahulugan nito? At ang halimbawang pangusap. At ngayon, bumbunot ako. Jacqueline, maaari ka bang magbigay ng paghalimbawang pangungusap sa bumabagabag? Magaling, bigyan natin ng 2 bagsak si Jacqueline. Pangalawa, maaari nyo ba itong basahin? At paano naman natin ito bibigkasin? Nakatakdang. May ideya ba kayo kung ano ang ibig sabihin ang nakatakdang? Wala. Ngayon naman, aalamin natin. Maaari nyo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng nakatakdang? At ano naman ang kahulugan?
At ano naman ang halimbawang pangungusap? Ngayon naman, bubunot ako. Ashley, maaari ka bang magbigay ng halimbawang pangungusap sa nakatakdang? Magaling, bigyan natin ng 2 bagsak si Ashley. Pangatlo, maaari nyo ba itong basahin? At paano naman natin ito bibigkasin? Illusion. Illusion. May ideya ba kayo kung ano ibig sabihin ng illusion? At ngayon naman, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng illusion. Basahin nyo. At ano naman ang kahulugan nito? At ano naman ang halimbawang pangungusap? Bubunot ako. Carla, maaari ka bang magbigay ng halimbawang pangungusap sa ilusyon? Magaling, bigyan natin ng 2 bagsak si Carla. At ang pang-apat naman, maaari nyo ba itong basahin? At paano naman natin ito bibigkasin? Ka-a-kit. Kaakit-akit. May ideya ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng kaakit-akit? Wala. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kaakit-akit. Maaari nyo ba itong basahin? At ano naman ang kahulugan nito? At ano naman ang halimbawang pangungusap? Silyote, maaari ka bang magbigay ng halimbawang pangungusap sa kaakit-akit? Magaling, bigyan natin ng 2 bagsak si Silyote. Ngayon naman, sino sa inyo ang nakaalala sa ating tinatalakay natin kahapon? Angel? Tama, ang tinatalakay natin kahapon ay talambuhay. Ano ang 2 uri ng talambuhay? Jacqueline? Tama, ang 2 uri ng talambuhay ay talambuhay sa pansarili at talambuhay ng pang-iba. Ngayon naman, babasahin natin ang ating layon dahil ito ang ating gabay sa ating tatalakayin ngayon. Sa pamagitan ng Canva presentation, sa loob ng 4 na 5 minuto, ang mga mag-aaral ng ika-6 na baitang ay inaasahang nakakukuha ng 75 bahagdang katumpakan. Una, nakaalam sa kahulugan at elemento ng maikling kwento. Pangalawa, napahahalagahan ang maikling kwento sa pamagitan ng pagbabahagi sa sariling saulubin batay sa aral na nakuha sa maikling kwento at nakasusulat ng isang pagninilay sa mga pangyayari sa daigdig susundin ang nakalaang pamantayan. At mamaya ay babalikan natin ito kung ito ba ay ang ating nakamit. Ngayon naman ay may gagawin tayo. May inihanda akong portfolio na may larawan sa loob. At ang gagawin nyo lamang ay buuhin ninyo itong kwento na dapat may simula, gitna, at wakas. At papangkatin ko kayo ng 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ang pangkat una ay dito, ang pangkat pangalawa naman ay dito, at ang pangkat tatlo naman ay doon sa likod. At bibigyan ko na kayo dito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paggawa nito. Ang 5 minuto ay nagsisimula na. Huwag maingay. May katanungan ba kayo sa inyong grupo? Ang 5 minuto ay tapos na. Pangkat una, maaari nyo bang basahin kung saan dito ang simula? Magaling, bigyan natin ang pangkat una ng 5 bagsak. Pangkat pangalawa naman, maaari nyo bang hanapin kung saan ang gitna nito? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat pangalawa. 1, 2, 3, 4, 5. Pangkat tatlo, maaari nyo bang hanapin kung saan dito ang wakas ng kwento? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat tatlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang inyong naramdaman habang ginagawa ang ating aktibidad? Nahirapan ba kayo o madali lang sa inyo? Nahirapan. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Jacqueline? Tama, ang mga tauhan sa ating kwento ay sina Alfredo Salazar, Julia Salas, at si Esperanza. Ano ang inyong napansin sa binasang kwento? May tauhan ba, tagpuan, at pangyayari? Paano ninyong masasabi kung tama ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Magaling! Ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Tony? Tama, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa maikling kwento. May ideya ba kayo kung ano ang maikling kwento? Wala. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang maikling kwento. Pakibasa kung ano ang maikling kwento. Okay. Ang maikling kwento, ito ay maiksing salaysay na may isa o higit pang mga tauhan. At ang kwento na dapat natin gawin ay dapat may simula, gitna, at wakas. Alam niyo ba, ang maikling kwento ay may mga elemento? May ideya ba kayo kung ano ang mga elemento ng maikling kwento? Wala kayong idea? Ngayon naman, aalamin natin kung ano ang elemento ng maikling kwento. Ang unang elemento ng maikling kwento ay tauhan. Maaari nyo ba itong basahin? Ang tauhan ay siyang nagbibigay buhay sa kwento, maaaring mabuti o masama. Ang tauhan may binubuo ng 2 pangunahing tauhan. Una ay protagonista or bida. Maaari nyo bang basahin kung ano ang protagonista? At ang susunod naman ay ang antagonista. Ito ay kontrabida. Maaari nyo ba itong basahin? Ang susunod naman ng elemento
ay ang tagpuan. Maaari nyo ba itong basahin kung ano ang tagpuan? Okay, ang tagpuan, ito ay kung saan naganap ang kwento or nangyayari. May idea ba kayo kung ano pa ang ibig sabihin ng tagpuan? Okay, ang pangtatlo namang elemento ay banghay. Maaari nyo ba itong basahin? Ang banghay ay may mga bahagi. Una ay panimula. Maaari nyo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng panimula? Okay, ang panimula, dito ipinapakilala ang mga tauhan at tagpuan na iikutan sa kwento. Ang pangalawa naman ay ang kasukdulan. Maaari nyo ba itong basahin? Ang kasukdulan, ito ay pinakamataas na pangyayari, kaya't ito ay pinakamaaksyon. At pangtatlo naman ay ang kakalasan. Maaari nyo ba itong babasahin kung ano ang kakalasan? Okay, ang kakalasan, ito ay daan ng wakas. Ano nga ulit ang kakalasan? Tama. Ngayon naman, ang panghuli ay ang wakas. Maaari niyo bang basahin kung ano ang wakas? Ang wakas, ito ay resolusyon na maaaring masaya o malungkot. Ano nga ulit ang wakas? Ano nga ulit ang ibig sabihin ng maikling kwento? At ano naman ang mga elemento ng maikling kwento? Lori? Tama, ang mga elemento ng maikling kwento, ito ay tagpuan, tauhan, at banghay. Ano naman ang mga bahagi ng banghay? Tony? Tama, ang mga bahagi ng banghay ay panimula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ngayon naman, babalikan natin ang ating kwento at susuriin natin kung saan dito ang mga elemento ng maikling kwento. Jacqueline, maaari mo bang ikisan kung sino-sino ang mga tauhan dito sa ating kwento? Tama ba ang sagot ni Jacqueline? Tama. Jacqueline, bakit mo ito nasabi na ito ay tauhan? Tama, nasabi mo ito dahil sila ang nagbibigay buhay sa ating kwento. Ngayon naman, sino ang makapagkahon sa ating tagpuan dito sa ating kwento? At saan ito nangyayari? Yonson, maaari mo bang ikahon kung saan dito ang tagpuan? Tama ba ang sagot ni Yonson? Tama. Yonson, bakit mo nasabi na ito ay tagpuan? Tama, dahil ito ay lugar at panahon kung saan naganap ang kanilang kwento. Ngayon naman, sa bahaging ito, saan kaya dito sa elemento? Lori? Tama, ito ay banghay. Bakit nasabi mo ito na ito ay banghay? Tama, dahil ito ay may panimula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ngayon naman, Dayday, maaari mo bang ikahon kung saan dito ang panimula? Tama ba ang
sagot ni Dayday? Tama. Maaari nyo ba itong basahin? Okay. Ito ay panimula. Dayday, bakit mo ito nasabi na ito ay panimula? Tama, dahil ito ay inaunahang ganap sa kwento. Ngayon naman, Rikapente, maaari mo bang ikahon kung saan dito ang kasukdulan? Tama ba ang sagot ni Rikapente? Rikapente, maaari mo bang basahin ang iyong sagot? Rikapente, bakit mo nasabi na ito ay isang kasukdulan? Tama, ito ay kasukdulan. Ngayon naman, Venus, maaari mo bang hanapin kung saan dito ang kakalasan? Tama ba ang sagot ni Venus? Tama. Venus, maaari mo bang basahin ang iyong sagot? Venus, bakit mo nasabi na ito ay isang kakalasan? Tama, dahil ito ay nagbibigay daan sa wakas. Ngayon naman, Tony, maaari mo bang salungguhitan kung saan dito ang ating wakas sa kwento? Tama ba ang sagot ni Tony? Tony, maaari mo ba itong babasahin ang iyong sagot? At bakit mo naman ito nasabi na ito ay wakas? Tama. May naintindihan ba kayo sa ating tinatalakay ngayon? Ano nga ulit ang ibig sabihin ng maikling kwento? Tama. At ano naman ang mga elemento ng maikling kwento? Jacqueline? Tama. Ngayon naman, may gagawin tayong aktibidad. Papangkatin ko lamang kayo ng 3. Bibigyan ko kayo nito bawat grupo. Ang gagawin niyo lamang ay babasahin at unawain ang nakatalagang kwento. Sagutin o punan ang mga kailangang batay sa bahagi na pagkatapos na nakalang oras ay ibabahagi ninyo ang iyong sagot sa klase. Bago niyan ay babasahin ko muna ang inyong rubrics kung paano ko kayo bigyan ng puntos. Nilalaman 8 puntos, pagkamalikhain 5 puntos, kooperasyon 5 puntos, pag-upmit ng wika 2 puntos, kabuuang puntos 20 puntos. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ngayon ay papangkatin na ko na kayo ng 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang pangkat una naman ay dito, pangkat pangalawa naman ay dito, at ang pangkat 3 ay doon sa likod. Pumunta na kayo sa inyong grupo at bibigyan ko na kayo nito. Ngayon naman, ang oras ay nagsisimula na. Ang 5 minuto ay tapos na. Ngayon naman, pangkat una, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan at ibahagi ang inyong mga sagot? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat una. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, pangkat pangalawa, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan at ibahagi ang iyong kwento? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat pangalawa. 1, 2, 3, 4,
5. Pangkatatlo, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan at ibahagi ang inyong kwento? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkatatlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangkat-una ay nakakuha ng 19 na puntos. Ang pangkat-pangalawa naman ay nakakuha ng 18 puntos at ang pangkat-tatlo naman ay nakakuha ng 20 puntos. Ano ang kahulugan ng maikling kwento, Tony? Tama. Ano ang mga elemento ng maikling kwento, Rima? Magaling. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na simula, gitna, at wakas sa pagbuo ng maikling kwento, Ajijil? Magaling, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, may inihanda akong aktibidad para sa inyo at sasagutan lamang ninyo ito. Basahin ko muna ang panuto. Basahin at unawain ng mabuti at bilugan ang tamang sagot. Ang gawain to, basahin ng mabuti ang buong kwento, pagkatapos bilugan ang bahagi ng kwento na kabilang sa simula. I-box naman ang bahagi na gitna at i-underline ang bahagi ng wakas. Bukod dito, i-check o lagyan ng marka ang lahat ng tauhan na lumilitaw sa kwento. Siguraduhin maayos ang pagkilala sa bawat bahagi upang mas maintindihan ang daloy ng kwento at ang papel ng bawat tauhan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ang 5 minuto ay tapos na. Maaari nyo ba ipasa dito sa harap? Ngayon naman ay babalikan natin ang ating layunin kung ito ba ay ang ating nakamit. Nakaalam sa kahulugan at elemento ng maikling kwento. Nakamit ba natin ito? Saan naman natin ito nakamit? Tama. Napahalagahan ang maikling kwento sa pamagitan ng pagpabahagi ng sariling saloobin batay sa aral na nakuha sa maikling kwento. Nakuha ba natin ito? Saan naman natin ito nakamit? Tama. Nakasusulat ng isang pagninilay sa mga pangyayari sa daigdig, susundin ang nakalatang pamantayan. Nakamit ba natin ito? Nakamit ba natin? Wala. Dahil ito ay ang ating takdang aralin. Maaari nyo bang kunin ang inyong kwaderno at isulat ito? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsulat nito. At bago yan, ay babasahin ko muna ang ating rubrics kung paano ko kayo bigyan ng puntos. Buo at malinaw, 5 puntos. Medyo malinaw, may 4 na puntos. Hindi malinaw, may 1 puntos. Kabuo ang puntos ay 10 puntos. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo? Ngayon, itago ang inyong kwaderno sa inyong bag. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng KWL chart. Diba? Alam na niyo ito? Sasugatan lamang niyo ito kung ano ang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga nalalaman ko? Pangalawa, ano-ano ang gusto ko pang nalaman? Pangalawa, ano-ano ang natutunan ko? Nagkaintindihan ba tayo, grade 6? At bumili ako ng isa na ibahagi ang kanyang sagot dito sa harapan.
Tapos na ba kayo? Tony, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot dito sa harapan? Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak si Tony. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, may naintindihan ba kayo sa ating aralin ngayon? May natutunan ba kayo? Meron. Ngayon naman, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. At ihanay nyo muna ang inyong upuan at pulutin ang kalat sa ilalim. At ayusin din ninyo ang inyong mga sarili. Maaari mo bang pangunahan, Jacqueline, ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Paalam na grade 6.